Yan, magandang gabi po sa ating lahat at happy Bisper po. Para po sa ating pagsisimula na ating programa at para sa ating opening song, inayayahan ko po ang lahat ng tumayo at ating awitin ang We Gather Together sa hymn number 8. Tayo po'y manigluhod sa ating panalangin, mga kapatid. O Ama, na dakila, makapangyarihan po kayo sa lahat, O Diyos. Sa oras na ito ng gabi, kami po, Ama, ay nagpapasalamat sa inyo pong binigay sa amin ang panahon na kahit sa panahon ng tag-ulang, ay kami ay narito upang amin kang sambahin sa Espiritu at ng katotohanan. Tulungan kami, Panginoon, na amin pong maunawaan ang inyong pong mga salita. Ipagkaloob mo sa amin, O Diyos, ang inyong pong banal na Espiritu na siyang magbigay sa amin ng pag-unawa upang sa amin pong paghayo ay dala namin, Panginoon, ang katotohanan na amin pong maunawaan sa gabi pong ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ganun din sa aming mga kapatid na kasalukuyang nasa daan, sila'y papunta sa iglesyang ito. Ay inyo pong ingatan ang bawat isa, O Diyos. At salamat po ng marami sa inyo pong pagkikisama. Ito pong aming tanggapin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po, happy Sabat po mga kapatid. Pasalamatan po natin ang Diyos na sa loob ng isang linggo ay narito po tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos sa araw ng sa gabi ng Sabat upang siya po ay ating purihin sa Espiritu po at katotohanan. Sa gabi pong ito, aking pong ipakikilala sa inyo ang mga may bahagi, magsasalita sa ating unahan, ganun din po ang ating chorister. Yan. Ating chorister po ay walang iba kundi si Sister Lisa Masong at sinundan po ito ng panalangin ni Brother Ronnie Ranis at ang inyo pong lingkod, Brother Jimmy Salazar. Ayan. At bago po tayo makarinig ng mensahe mula sa salita ng Diyos sa gabi pong ito, ay makakarinig po tayo ng isa pong awit, papuri sa atin pong Panginoon, na ibibigay po ito ni Sister Shaina Salazar. Ayan. Siyempre po, ang atin pong magsasalita sa gabi pong ito ay si Brother Elmer
ano to? Bukala. Yan. Hindi ko po masyadong memorize ang kanya pong apelyido at pangalan. Pero siya po ay gagamitin ng Panginoong Diyos sa gabi pong ito sa paghahatid ng magandang mabuting balita mula po sa ating Panginoong Diyos. Na ito po, ang salitang ito ay atin po itong magamit sa araw-araw po nating pamumuhay. Kaya po, ibibigay ko na po ngayon ang pagkakataon sa atin pong special song. Landas na kay tinig, sa'yo'y inilaan. Bawat hakbang nito'y dusa't hirap ang laman. Sa kalooban ng Ama, nagpasakop kang ganap. Buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa aking nais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit igib ng luhay, nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Kahirap man gawin, kalooban mo'y tuptin. Pinilit kong sundan bagas ng iyong mga hakbang. Ang buhay ko'y laan sa iyo kailan paman. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa aking nais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit igib ng luha, ang nilakaran mong landas.
Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Sabbath po. Dahil ngayon po ay start na po ng Sabbath. Paglubog ng araw, Biyernes, at start na po ang Sabbath. Kaya po ngayon ay Sabbath na. Purihin po natin ang Panginoon sapagkat tayo po ay binigyan niya ng patuloy na kalakasan na natapos na naman yung mga araw na nagdaan sa ating buhay at narito na naman po tayo tinipon ng Diyos upang magsama-sama at pag-aralan, bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Ang akin pong mensahe sa gabing ito ay the last warning. Antay lang po natin yung para makita sa screen yung kasi may rito, may mga picture. Mas maigi kung makikita po. Okay. So, ang dadalhin ko po sa inyo sa gabing ito ay actually ito ay i-video ko na ito, na-i-vlog ko na ito sa topic ko na Second Coming of Christ. Kaya lang, nahinto ako sa pag-vlog ng Second Coming of Christ kasi meron akong nadaanan sa Bible na 2 utos ng ating Panginoong Diyos sa panahon ni Moses na magkasalungat. So marami po akong pastor, missionary, layman, yung sagot nila sa isang bahagi. Kaya nahinto. At nung natagpuan ko yung sagot sa Biblia, ang sabi ng ating Panginoong Hesus ay naroon din. At nung nakita ko yung sagot doon, hindi ko na pala kailangan magtanong sa mga ibang pastor, kundi sinagot na ni Panginoong Hesukristo yung sagot sa aking tanong na 2 utos ng Panginoon na magkasalungat. Nandoon yun sa Juan. Kaya siguro sa mga susunod, akin po yung itatapik. Okay, sandali natin. So, ituloy ko na lang po. Ang aking pong topic ay the last warning, year 4000, ang judgment day of God. Bakit ko po sinabi na year 4000? Tayo ay panahon ngayon ay 2024. Ang po ng ating Panginoon sa Mateo 24, talatang 36 ay ganito po. Ngunit tungkol sa mga araw at oras na yaon ay walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. So maliwanag po na sinabi ng Biblia na wala pong makakaalam sa pagdating ng Ama. Kahit yung anak, hindi niya po alam. Kahit po yung mga anghel sa langit, hindi niya rin po alam, kundi ang Ama lamang.
ibig sabihin na ang pagdating ng Ama ay isang lihim, walang nakakaalam. Subalit bakit ko po sinabi, base sa pag-aaral, na sa year 4000 ay Judgment Day na. Maganda nga po kung makikita sa screen yung dito sa laptop kasi meron po dong biblical timeline. At doon nyo po makikita ang pagkasunod-sunod. Subalit, ituloy na lang po natin. Kaya, ano po ba sa tingin nyo? Tama ba na sinabi ko na ay Judgment Day na? At dahil ito ay isang lihim talaga ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po ng Biblia ni Propeta Amos, sa Amos 3:7, ang sabi niya po ron, kung kayo po may Biblia, ay inyo pong buksan at basahin, at kung wala naman ay inyo pong isulat at tandaan at pag-aralan. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi Kanyang ihahayag ang Kanyang lihim sa Kanyang mga lingkod na mga propeta. Mga kapatid, hindi po ako propeta, ako'y nagsasaliksik lang rin ng Biblia, kagaya nyo, naghahangad rin ng magkaroon ng kaligtasan at makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit na bayan. Kaya maliwanag po rito na may lihim ang Diyos na inihayag niya sa Kanyang mga lingkod na mga propeta, sa Kanyang mga lingkod na sumusunod at tapat, may pagtatapat sa ating Panginoong Diyos. Ano po kaya ito? At ito ba ay related sa sinabi ko na year 4000? Atin pong tingnan. Sabi niya. Ang sabi rito sa 2 Peter 3 verse 8, datapwat huwag ninyong kalilimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. So kung atin pong papansinin, mga kapatid, dito sa biblical timeline na kung makikita nyo sana dyan, kaya lang hindi mag-connect, maganda po sana kung makita nyo. Sa panahon ni Adam's fall ay hanggang kay Noah ay 1,000 years. At sa araw ng ating Panginoong Diyos, yun po ay isang araw. Mga kapatid, hindi ko po ginugulo ang inyong kaisipan dahil ang Seventh-day Adventist ay meron pong araw na tinutukoy sa Biblia sa Ezekiel 4, talastang 5 at 6 na kung saan sabi ng Panginoon doon ay ang isang tulad ng isang taon. Subalit kung inyo pong aaralin yun sa panahon ng pagkabihag ng Jerusalem, sa Old Testament. Sa New Testament, nagtakda uli ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pedro na magkaroon ng pagkaalam na ang araw ay 1,000 taon ay isang araw lang sa ating Panginoong Diyos. Kaya, simula kay Noah hanggang kay Abraham, 1,000 years uli. So, ikalawang araw yun ng ating Panginoong Diyos. Abraham to David, 1,000 years. Ikatlong araw yun sa ating Panginoong Diyos. At David hanggang kay Jesus Christ, 1,000 years, iyon ay ika-4 na araw. Ayon po sa Biblia, kasi ang isang araw sa ating sa Panginoong Diyos ay 1,000 taon naman sa tao sa New Testament. At simula kay Jesus Christ ay hanggang sa ating kapanahunan 2024 ay 2,000 years. Ito ay minessage ko dati kay Pastor Dison. Ito ay matatagpuan sa Britannica, Dictionary Britannica. At ito ay nakumpleto base po sa Biblia.
kung aalamin nyo po, babasahin nyo, simula creation, sinulat sa Biblia hanggang Judgment Day. Pati yung 1,000 taon na sinulat na nandoon ang Sabat. So, ibig sabihin, kumpleto na. Kumpleto na yon. Kaya yung pagdating dito sa 2024 hanggang year 3000, yun po ay yun na ang panahon kung saan ang mga banal ay nasa langit na. At ang second coming ay magaganap dito sa kung aaralin natin ang Biblia, ang sabi doon sa Apokalipsis, at pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng Diyos mula sa langit ay bumaba sa kanila at sila ay umakyat sa langit. So meron doong 3 araw at kalahati. So kung ibabase po natin yun, sa araw ng Diyos, iyon po ay 3,500. So tatama po yun ito sa ika-6 na araw ng ating Panginoong Diyos na kung saan mag-i-start sa 2024. Actually, mga kapatid, sa pagre-research ko, year 2021 ay lumabas na ang isang tanda na sinabi ni Daniel na ang hayop na may ulo ng dragon, may katawan ng leopardo, may paa ng uso. So lumabas ito, nagpakilala ito noong 2021 sa pamamagitan ng isang bansa. Kaya dito po sa 2024, 2025, 2100, 2200, 2300, 2400s, dito po lalabas ang huling mga hula ng ating Panginoong Diyos sa Biblia. At dito na rin po magaganap ang second coming. Pero ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo kanina, walang makakaalam, di ba? Kasi meron pong 2 araw na tinukoy. Araw ng tao at araw ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo ay totoong sinabi niya na walang makakaalam doon dahil wala talagang makakaalam doon dahil hindi alam kung Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, darating ang Ama o darating ang second coming. Kaya nga ang pagdating niya, ito ay pinahayag sa Biblia by, ito ay bawat 1,000 taon. Kaya nga, ang pagdating ng year 3000, pagkatapos nyo, year 2000, year 3000, year 4000, ang year 3000 ay nakasulat doon sa Bible. Basahin ko muna. Ayun. Pagdating ng year 1000, ito ang sinabi sa Pahayag 20, talatang 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay at maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama nila sa loob ng 1,000 taon. So kung may screen dyan, makikita ninyo, maganda sana, hindi lang ako yung makakita, pati kayo. So, pagdating ng year 3000, ang mga banal ay nasa langit na. At pagkatapos ng sa year 3000, yun ay sabat po ng ating Panginoong Diyos. 1 araw na sabat sa Kanya. Pero sa ating mga tao, sa ating mga banal, ito ay 1,000 taon. At pagkatapos ng 1,000 taon sa langit, ay Judgment Day na. Year 3000, year 4000, pagdating ng year 4000, Judgment Day na. Doon na po hatulan lahat ng mga makasalanan, lahat ng mga hindi naging tapat sa Kanya. Alam niyo mga kapatid,
Nung i-share ko lang sa inyo, nung ako nag-message kay Pastor Dison at pinahayag ko yung 2 utos na magkasalungat na yon, alam nyo, at sinabi ko rin sa kanya ang natagtuklasan ko na sagot, alam nyo ang sabi niya sa akin, huwag mo nang ipagpatuloy yan. Bakit? Kasi ang Seventh-day Adventist, lahat sila ay magkakagulo at pwedeng magkahiwalay. Sapagkat yung na-research ko sa Bible na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, alam nyo, ang katotohanan doon, hindi na isulat sa 28 fundamental beliefs na ngayon ay 29 na. Kaya sabi niya sa akin, huwag mo nang gawin yan sapagkat yan ay makakagulo lang. Kaya iniisip ko nga rin kung minsan sasabihin ko ba o hindi. Subalit kung hindi ko naman ito ipapahayag, ay alam nyo, tayong lahat ay meron tayong panagutin sa ating kapwa, bawat isa. Kung ano ang binigay sa iyo ng Diyos na katotohanan at hindi mo ito ipinahayag sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan, sagutin mo to sa huling panahon. Kaya nga pinag-iisipan kong mga kapatid, sabi sa akin ni Pastor Dison, pag-aralan mo muna ang sanctuary. At pinag-aralan ko. At yun pa rin ang sagot, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ito ay isa sa mga katotohanan na sinabi ng ating Panginoong Diyos. Ang pagdating ng year 4000 ay Judgment Day na. So ang pagdating ng, sabi na, one world religion, Sunday law, dito na yan sa ika-6 na araw ng ating Panginoong Diyos. Mag-i-start sa 2024 to 2021 kasi nag-start na, nagpakilala na yung hayop na yung hayop na sinabi ni Daniel at sinabi na Apokalipsis. Kaya mga kapatid, sana nagkaroon po kayo ng dagdag kaalaman sa araw na ito at pagpalain po nawa tayo ng Panginoon at maging matibay sa pananampalataya hanggang sa dumating ang ating Panginoong Diyos at happy Sabbath po sa ating lahat.